Nako, talagang matindi po ang debate, argumento, opinyon at mga interpretation dun po sa nangyayaring pre-trial dyan po sa ICC, International Criminal Court, sa kasong Crime Against Humanity, na inireklamo at complainant ang mga Pilipino. Kasi ngayon po ang pilit na sinasabi ng Defense Council, ng kailang mga tagapagsalita at mga kapanalig, wala daw pong crime against humanity. Wala daw naging paglabag sa karapatang pantao at hindi daw direktang may kinalaman si dating Pangulong Duterte. Ayan, okay? Yan ang depensa nila. At sinasabi lang, hearsay lang, paratang lang, paninira lang, politika lang. Tapos ang isa pong nakakapagtaka ron, ginajustify ng abogado ni Duterte na walang utos na pagpatay. Ang utos daw ni Duterte, neutralize. Alam nyo, Attorney Nicolas Cotman, baka may oras ka, punta ka ng Pilipinas, punta ka dito sa Manila. Dahil dito sa Pilipinas, kausapin mo mga pulis at law enforcement agency rito, ipapaliwanag sa iyo kung ano yung neutralize at saka pagpatay. Sa ibang bansa, sa mayaman na mga bansa sa mundo, pag sinabing neutralize, talagang may proseso yun. Warning shot, pipilayan ka lang, pag tumatakbo ka, hindi ka papatayin. Kukontrolin lang na hindi ka makapanlaban at makatakas. Yun ang neutralize sa kanila kapag hinahabol ng law enforcement agency ang isang kriminal. Dito po sa Pilipinas, sa tagal kong naging police reporter, NBI reporter, naging justice reporter, at lahat po pinagdaanan ko na yan. Pag sinabing neutralize, tumba. Hindi na makakagalaw. Yan ho yung masamang nangyayari. Dahil ang utos ng presidente ay patayin, kill, patayin ang mga kriminal. Dahil utos ng Pangulo na sinasabi ng prosecution may reward money, may promotion, at may pardon pag nakasuhan. Kaya yung neutralize na sinasabi ninyo, pagpatay yun. Hindi yun para padapain lang, pilayan, para hindi makapanlaban, or iposas para hindi na humakapalag. Doon sa mga ebidensya ng prosecution, pinapalabas ng mga pulis na kasangkot yan sa malagim na nangyari yan during Duterte administration. May posas na, nakaposas na, neutralized na, pero pinalabas nila, nanlaban pa, kaya patay. Ayan ang malaking pagkakaiba. So, meron tayong sari-sariling interpretation dyan, although yan ay masyadong legal issue. Pero ito pa yung isang palaala, nakakalimot kayo. Itong nangyayari, hindi pa ito actual na trial or paglilitis. Ito ay pre-trial pa lang. Anong ibig sabihin nun? Binigyan ng pagkakataon ng ICC judges o ng korte ang magkabilang panig na kanilang i-justify yung kanilang parte, yung kanilang laban. Yung prosecution, binigyan ng pagkakataon na i-justify nila kung merong basihan or sapat na dahilan para litisin si Duterte, panagutin si Duterte at yung mga co-accused. Yun ho yung purpose. At sa tingin ko, ginawa ng prosecution yung kanilang trabaho. Ang Defense Council naman, binigyan din ng pagkakataon kung paano naman nila may pagtanggol at sabihin nila na walang basihan, walang probable cause, or walang sapat na dahilan para litisin si Duterte. Yan pa lang ho ang pinag-uusapan ngayon. Yung aktual na presentation ng ebidensya, testigo, at iba pang dokumento, hindi pa po yan nangyayari.
Madalit sabi, itong pre-trial, patikim pa lang ito. Pero ang sinasabi ng nasa labas ng korte, ay ito raw ho ay hearsay at politika lang. Wow! Sa korte po, hindi pwede yan. Yung hearsay at politika, basura yan sa korte. Pag nagkaroon ng pagkakataon na litisin, magkaroon ng actual trial, dun pa lang lalabas ilan at sino ang pamilya ng namatay, anong pangalan at paano namatay, anong ebidensya, may video, may picture. Ayan, may testigo ng lalabas yan. Maglalabas ang prosecution ng kompletong detalye doon sa paglilitis pag umabot doon. Nandyan na yung mga testigo, nandyan yung biktima ng namatayan, asawa, anak, kapatid, lalabas lahat yan. Yan ang ayaw na ayaw mangyari ng Duterte Camp, ng Defense Council, kasi para sa aking opinion, napakahirap idepensa yun. Diba? Pag inilatag na yung numero ng pamilyang nawala ng mahal sa buhay, at inilatag ang mga picture at video kung paano pinatay, mahirap i-counter yun. Diba? Lagi ang magiging depensa lang yan ng Defense Council, general denial, general statement na harassment, at sasabihin politika. Hindi lang pwedeng sabihin hearsay, kasi pag inilabas na yung ebidensya at testigo ng mga biktima, hindi pwedeng sabihin hearsay yun, kasi yun yung totoo. Ayan. Kaya ngayon pa lang, hanggat maaari, gusto ng Defense Council tapusin na, palayain si Duterte. Di ba sinasabi ni Coltman, bigyan daw ng pagkakataong palayain na si Duterte? O, yan ang mga hugot. O, nakita nyo. Kasi nga, sa aking personal opinion, ngayon pa lang, sinasabi ko na, alam ng kampo ni Duterte, ulitin ko, napakahirap idepensa ng kasong ito. Pagka naglitis na, pag nilitis na si Duterte at inilabas ang lahat ng dokumento at ebidensya. Hindi ho talaga yan pagtatakpan sa paulit-ulit na hearsay, neutralize, hindi pagpatay. Ayun lang ho eh. Maniwala kayo. Maging matalino, maging mapagmatsyag, alamin ang sitwasyon. Sa ngayon, binibigyan ng pagkakataon at binigyan ng pagkakataon ng ICC ang magkabilang panig. Pero dahil dyan, yung magkabilang panig, may mga kanya-kanya ring interpretation at pananaw. Okay? Pero yung sinasabi sa labas ng korte, wala lahat yan. Yan ay parang publicity at reaction lang. Yung sinasabi ng prosecution spokesman sa labas ng korte, na sinasabi ng Defense Council, ng mga abogado ni Duterte, hanggang media lang yan, hanggang social media lang yan. Yung pinag-uusapan sa loob ng korte, ngayon at sa darating na araw, yun ang opisyal. Yun ang ating aabangan. At kung ano ang desisyon ng husgado, hindi natin alam kung kailan, irespeto natin para walang problema. Yan lang po yun. Please like and share.